Hoy, anong mangyayari sa iyo, Michelle D? Diyan ka na lang ba forever and ever? Halika na, sumama ka na sa akin sa abroad. Alam kong mabait ang amo mo diyan pero hello, ano? Kasambahay ka na lang ba talaga? Ang daming trabaho rito na nababagay sa iyo, di ba? At may mas maayos na buhay rito kung saan pwede tayong maglibot-libot. Wika ang pinsan niyang si Andrea Brillantes sa kanya sa pamamagitan ng video call. Ngumiti si Michelle D sabay hawak sa kanyang ulo. Naisip ko na rin yun. Kaya nga medyo nainggit ako sa iyo. Huwag kang mainggit. Ayokong ganyan, ha? Ayokong magkaroon tayong inggitan. Alam mo namang mahal kita. Halika na kasi, gusto kong maranasan mo rin ang saya rito. Bilang pagpapakita ang pagmamahal, napagdesisyonan ni Michelle na sumama. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam sa amin kung mula saan kayo nanonood, gusto naming malaman. Inaasahan ko na magugustuhan ninyo ang pakikinig sa kawili-wiling kwentong ito. Magpapaalam na ako sa amo ko rito. Ay me-message kita. CJ, asahan kita, saad ni Andrea Brillantes bago pinutulang tawag. Si Michelle D ay 26 na taong gulang, isang magalang at masipak na kasambahay na 5 taon nang naninilbihan sa biyudong negosyanteng si Sir Willie Revilam. Sa lupeng malaking bahay, na may 2 palapak at malawak na bakuran, naging bahagi na siya ang araw-araw na takbo ang pamilya. Alam niya ang bawat gamit, ang paboritong ulam ni Sir Willie, at ang schedule ang anak nitong sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Mabait si Sir Willie, hindi madamot sa sahod at maayos makipag-usap. Si Loisa, 20 taong gulang, ay abala sa universidad at bihira lang makipag-usap ng mahaba, habang si Ronnie naman ay tahimik at laging nasa kwarto sa tapat ng kanyang cellphone. Sa loob ng 5 taon, naging maayos ang samahan nila. Hindi man siya tinuturing na kapamilya, hindi rin siya tinuturing na mababa. Alam ni Michelle D ang kanyang lugar at hindi siya lumalampas dun. Isang umaga, habang naghahandang almusal sa kusina, pinag-iisipan ni Michelle ang matagal na niyang balak sabihin kay Sir Willie. Ilang buwan na siyang kinukumbinsi ang pinsan niya na sumunod sa ibang bansa kung saan mas malaki ang sahod at mas marami ang oportunidad. Pagod na rin siyang magtiis sa maliit na sahod sa kabilang mayos na trato sa kanya. Nang bumaba si Sir Willie mula sa kwarto, maayos ang suot nitong polo at mukhang handa na para sa opisina. Maaga kayata ngayon nagising. Opo sir. Inilapat niya ang kape sa harap nito. Ilang segundo siyang nakatubili bago nagsalita. Sir, may sasabihin po sana ako. Sa susunod na buwan po, balak ko na pong magpaalam. Sasama po sana ako sa pinsan ko sa ibang bansa. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa magandang trato niyo sa akin pero gusto ko rin pong sumubok ng ibang trabaho. Nanlaki ang nga mata ni Sir Willie at tila hindi makapaniwala. May problema ka ba rito? May nagawa ba kaming hindi mo nagustuhan? Wala po. Mabait po kayong lahat sa akin. Kung gayon, bakit? Mas malaki po kasi ang sahod doon, Diretsahan ang sagot niya. Hindi siya marunong magpaligoy-ligoy. Ayaw niyang magsinungaling pa sa amo niya. Tumango si Sir Willie ngunit hindi agad nagsalita. Ilang sandali siyang nakatingin sa mesa bago muling naktaas na tingin. Ilang buwan kang mananatili sa amin bago ka umalis. 1 buwan na lang po sir. Tinitigan siya ni Sir Willie ing ilang segundo bago tumango. Tila may malalim itong iniisip na hindi niya alam. Sa buong araw na iyon, may kakaibang bigat sa hangin. Hindi naman siya pinagsabihan o pinagalitan, ngunit dama ni Michelle D na hindi natuwa ang amo sa sinabi niya. Pero wala na siyang pakialam pa. Gusto niya na talagang sumunod sa kanyang pinsan. Lumipas ang ilang linggo at nanatiling normal ang takbo ng bahay. Patuloy si Michelle D sa pag-aayos ng gasilit at paglilinis ng opisina ni Sir Willie tuwing umaga kapag wala ang pamilya. Siya lamang ang may access sa silit na iyon dahil siya ang inatasan na maglinis at mag-ayos ng papeles sa mesa. Isang gabi matapos ang hapunan ay biglang tinawag siya ni Sir Willie sa sala. Nakatayo roon sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte, kapwa seryoso ang mukha. Michelle D, may nawawala rito sa bahay. Malaking halaga ang pera sa opisina. Kumunot ang nuni Michelle. Pera po? Nasa drawer yon kaninang umaga Ikaw lang ang pumasok sa opisina habang wala kami.
Biglang bumigat ang pakiramdam ni Michelle D. Naglinis lang po ako. Wala po akong ibang ginawa dun, sir. Aniya habang kinakabahan. Wala nang ibang may access dun. Dama niya ang pagbilis ang tibok ng puso niya. Hindi po ako ang kumuha, sir. Maniwala kayo, hindi ko po yun gagawin. Walang kumampi sa kanya. Walang ibang tao sa bahay kanina. Umalis ako papunta sa kaibigan ko, sabi ni Sir Willie. Si Loisa ay tahimik habang si Ronnie naman ay napatingin sa kanya at agad ding umiwas ang tingin. Ako, oh, umalis din. Nautal nitong sabi. Parang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Lalong kinabahan si Michelle D. Hindi naman siya ang naknakaw, hindi niya pa rin may wasang kabahan. Hindi po ako magnanakaw, hindi po ako ganong klaseng tao. Napatunayan ko na po sa inyo yan. 5 taon na po ako sa inyong kasambahay, ni minsan wala akong kinuha. Kahit piso, lahat po binabalik ko sa inyo, naluluha niyang sabi. Nanigas ang mukha ni Sir Willie. Nasaan ang pera, Michelle D? Kung hindi ikaw ang kumuha, sino? Hindi ko po alam. Dama niya ang pag-akyat ng luha sa mata niya ngunit pinipigilan niya yon. 5 taon na po akong naging tapat sa inyo, kung hindi ikaw, sino? Sino sa tingin mo ang kukuhang pera doon? Sino? Wala siyang may sagot. Wala siyang alam kung sino ang kumuhang pera. Ang alam lamang niya ay hindi siya ang gumawa niyon. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga kinuha, sir. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Sir Willie. Mas nangingibabaw ang galit sa mukha nito kaysa sa pag-unawa. Hanggat hindi mo inaamin, hindi ka makakaalis dito. Parang may humikpit sa dibdib niya. Hindi ko po aminin ang hindi ko ginawa. Wala po akong aaminin sa inyo. Sa loob ang 5 taon, iningatan ni Michelle D ang kanyang pangalan sa bahay na iyon. Ngunit sa isang gabi lamang, tila nabura ang lahat niyon dahil sa perang nawawala. At sa ilalim ng mamatang puno ng hinala, nagsimula ang pinakamabigat na laban sa buhay niya. Ang patunayan ang sariling inosente sa bahay na dati niyang tinawag na trabaho. Kinabukasan, maaga pa lamang ay dama na ni Michelle D ang pagbabago sa tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya basta kasambahay na tahimik na gumagalaw sa kusina, para siyang taong may nakadikit na marka sa noo, isang hinala na hindi niya matanggal kahit anong paliwanag ang gawin niya. Habang nagluluto siya ang almusal, narinig niya ang pag-usap ng mag-ama. Wala na siyang balak pakinggan iyon pero hindi na siya makagalaw ng mayos dahil nga sa paghihinalang nagnakaw siya. Daddy, may naalala ako. Hindi po ba? May kaso dati ang kapatid niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Michelle D. Ilang sandali pa ay tinawag siya ni Sir Willie. Michelle D, lumabas siya mula sa kusina at tumayo sa gitna ng sala. Nakaupo si Sir Willie sa sofa habang sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte ay nasa magkabilang gilid. May kaso raw ang pagnanakaw ang kapatid mo sa probinsya. Hindi niya alam kung sino ang nagsabi ngunit malinaw na may nagbigay ng impormasyon. Opo, pero hindi po ako yon. Magkapatid na kayo. Hindi po ibig sabihin niyon na pareho kami. Nakita niya ang pakukurot ni Ronnie Alonte ilang beses bago ito umiwas ang tingin. Madaling paniwalaan na may ganong dugo sa pamilya. Siyempre, nananalaytay sa inyo yon, At ang sabi mo alis ka na, di ba? Kaya maaring kailanganin mo impera kaya naknakaw ka. Hindi po ako magnanakaw, hindi ko po kailangang magnakaw dahil lang sa nakpaalam na ako sa inyong alis ako. Kung hindi ikaw, sino nga? Ha? Sino? Mag-aanak ko, may magasari-sariling paraang magayan, Naglinis lang po talaga ako dun, sir. Wala po akong ibang ginawa. Hindi kumbinsido ang mukha ni Sir Willie. Huling pagkakataon mo na to. Sabihin mo kung nasaan ang pera. Hindi ko po talaga alam. Ipapulis kita kung hindi ka aamin. Parang tumigil ang tibok ng puso niya sa narinig. Sir, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon kung kinakailangan. Pagbabanta ni Sir Willie. Sa isip ni Michelle Ledoux, mabilis na tumakbo ang nga posibilidad. Kapag nakulong siya, hindi lamang ang pangalan niya ang masisira. Hindi na siya makakapagtrabaho sa ibang bansa. Magkakaroon siya ang recording pagnanakaw kahit hindi naman niya ginawa. At kapag nakaroon siya ang ganong record, tapos na ang pangarap niyang makaalis at makatulong sa pamilya.
Dama niya ang pakinit ng mata niya ngunit pinipigilan niyang umiyak. Sir, huwag niyo po akong ipapulis. Nasaan ang pera? Hindi ko po talaga alam. Ilang segundo ang lumipas nang walang nagsalita. Nadama niya ang mata ni Loisa Andalio at Ronnie Alonte sa kanya. Pero umalis din ang ito kaya silang dalawa na lang ni Sir Willie ang naiwan dun. Sa takot na makulong, may pumasok na desperadong ideya sa isip niya. Isang paraan upang manatili siya sa bahay at magkaroon ng pagkakataong patunayan ang sarili, kahit kapalit ay ang sarili niyang dignidad. Kung kailangan po, babayaran ko na lang. Babayaran? Paano? Ibabayad ko po ang sarili ko. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Hindi po ako pwedeng makaroon record ng pagnanakaw. Desperadang sabi niya. Nahimik ang sala. Hindi agad nagsalita si Sir Willie. Kahit hindi ko ginawa, Sir, handa akong magtiis. Huwag lang po akong magkaroon ng kaso. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na sabihin iyon. Ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Kapag nakulong siya, tuluyan nang mawawala ang pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Natahimik si Sir Willie. Nakatingin sa kanya na tila may malalim na iniisip. Ilang sandali pa, bumuntong hininga ito at bumalik sa pag-upo sa sofa. Sige, hindi kita ipapapulis. Napatingin si Michelle D sa kanyang amo. Tila nabawasan ang bigat sa dibdib niya sa sinabi nito. Pero manatili ka muna dito hanggat hindi ko pa nalalaman kung sino ang kumuha ng pera. Opo. Ayos lang po. Kahit na may parte kay Michelle D ang nalungkot dahil imbes na makaalis na sana siya doon, hinayaan niya na. Kasi ang mahalaga ay huwag siyang makaroon ng kahit anong record, lalo na ang pagnanakaw, pero hindi ka na basta kasambahay. Mula ngayon, magiging personal na tagapag-alaga kita. Ibig kong sabihin, personal assistant. Ikaw ang magluluto para sa akin, ikaw ang maghahanda ng damit ko, sasama ka sa akin sa mga biyahe o kung saan man ako magpunta. Huwag mo nang intindihin sina Loisa at Ronnie. Pinaksabihan ko na sila. Ako lang ang intindihin mo. Napalunok ng lawe si Michelle D. Hindi iyon karaniwang gawain ang kasambahay. Ibig sabihin mas malapit siya sa amo at mas nakatutok ang bawat kilos niya dito. Pagkatapos po niyon, magiging okay na. Kapag sa tingin ko ayos na. Kapag sapat na ang pananatili mo rito at ang naginawa mo, yun ang magiging kabayaran mo sa nawalang pera, kahit hindi ko naman malaman kung sino ang kumuha. Sige po, sir. Sa sandaling iyon, tinanggap niya ang bagong kondisyon ng kanyang amo. Hindi niya alam kung mas mabuti ba iyon kaysa sa kulungan, ngunit naisip niya na, kailangan niyang manatili upang patunayan ang sarili. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang papel niya sa bahay. Hindi na siya basta naglilinis ng buong bahay. Mas nakatutok siya kay Sir Willie. Maaga niyang inihahanda ang nga damit nito para sa opisina. Pinipili ang kurbatan na nababagay sa suot at sinisigurong maayos ang nga dokumentong dadalhin nito. Kapag may biyahe si Sir Willie sa ibang lugar para sa negosyo, kasama siya upang mag-asikasong hotel at pakain. Tahimik siyang sumusunod sa likod nito. Hindi nagsasalita kung hindi kinakausap. Isang gabi habang inaayos niya ang nga damit ni Sir Willie sa silid, nagsalita ito nang hindi tumitingin sa kanya. Kung hindi ikaw ang kumuha, patunayan mo. Papatunayan ko po. Hanggang sa wala na akong nakikitang ebidensya, mananatili ang hinala kong ikaw ang nagnakaw. Hindi na siya sumagot. Alam niyang wala siyang magagawa kundi ang magtiis at mahintay ang pagkakataong may labas ang katotohanan. Sa ilalim ang bagong papel niya, bilang personal na tagapag-alaga, mas naging malapit siya sa araw-araw na buhay ni Sir Willie. Ngunit kasabay ing paglapit na iyon ay ang mabigat na responsibilidad at ang patuloy na aninong paratang na hindi naman niya ginawa. Makalipas ang 5 araw mula nang magbago ang papel ni Michelle D sa bahay, mas lalong naging tahimik ang magabi. Sa umaga ay abala siya sa paghahanda ang almusal at sa pag-ayos ang madamit ni Sir Willie. Sa hapon ay sinasamahan niya itong magpacheck ng ilang dokumento o kaya ay nahihintay sa loob ng sasakyan habang may meeting ito. Ngunit kapag sumasapit ang gabi ay tahimik na ang buong bahay, pumapasok siya sa kwarto para ibigay ang sarili. Oh, ano ba namang mukha yan? Bakit ang lungkot mo yata masyado? Tanong sa kanya ni Andrea Brillantes nang tawagan siya nito isang gabi.
Nakatingin si Michelle D sa screening cellphone niya at peking gumiti. Napagod lang ako ngayong araw. Kasi naman ayaw mo pang umalis diyan, Mag-ipon lang akong konti bago ako umalis pero nakapagsabi na rin ako. Siyempre, kakailanganin kong pera para makapag-abroad, maraming kailangan na documents. Pwede ka namang umutang sa akin, ayokong mangutang. Yan pinahirapan mo yan. Ayos lang ako. Kagaya nga sinabi ko sa iyo, mabait sila sa akin kaya wala akong problema dito. Basta susundan kita diyan. Okay. Matapos niyang sabihin iyon ay ibinaba niya ang tawa. Huminga siya ng malalim at saka kinuyom ang kamao. Sumunod na gabi, pang-anim na gabi na iyon na ang kininsiya ni Sir Willie bilang kabayaran sa nawalang pera. Michelle D, kumibo siya sa pag-ayos ang kusina at sandaling pumikit bago sumagot. Yes po, sir, pumasok ka na lang ulit mamaya sa kwarto ko, hihintayin kita doon. Opo sir, may tinatapos lang po ako. Bumuntong hininga si Michelle D at saka tinapos ang kanyang gawain. At nang matapos siya, nagtungo siya sa kanyang kwarto upang maligo. Nilinis niya ng maigi ang kanyang katawan lalo na ang kanyang talaba dahil iyon ang madalas na nilalantakan ang kanyang amo. Mabagal ang ngahakbang niya paakyat ng hagdan. Sa bawat baitang na inakyat niya, mas lumilinaw sa isip niya ang desisyong ginawa niya ilang araw ang nakalipas. Siya mismo ang nagsabing ibabayat na lang niya ang sarili, huwag lang siyang makulong. Walang pumilit sa kanya kaya wala siyang magawa kundi ang ibigay ang sarili sa amo. Paharap niya sa pintuan ang silid, sandali siyang nakatubili bago kumatok. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Nakaupo si Sir Willie sa gilid ng kama. Seryoso ang mukha at hindi mabasa ang iniisip. Hindi siya agad nagsalita. Tumayo lang siya malapit sa pintuan. Hindi ko alam na abot tayo sa ganito. Pero ang masasabi ko lang napakaganda mo pala talaga, Michelle D. Nanlaki ang nga mata ni Michelle D sa narinig at wala siyang nasabi. Halika narito sa kama ko, Michelle D. Lumapit siya sa kama at tumayo sa harap nito. Dama niya ang paninikip ang dibdib at ang pagbilis ang tibok ang puso. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya ganun, kung hanggang kailan niya ibabayat ang katawan niya kapalit ng perang hindi niya ninakaw. Ngunit wala siyang sinabi. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya umiyak sa harap nito. Kinaya niya itong angkinin ang kanyang labi at tumugon siya sa halik nito. Sa ilang araw nilang ganun, nasundan na niya ang galawng labi nito. Hinayaan niya itong lakbayin ang kanyang kasilan. Dinama na lamang niya ang init niya palat nito ron at aminin niyang nasisiyahan na rin siya sa nagaganap sa kanila. Lalo pat ibang kaligayahan ang hatid ni Sir Willie sa kanya. Sa gabing iyon, walang sawang nilantakan ni Sir Willie ang kanyang talaba. Para itong gutom na gutom at siya naman ay panay ang halinghing at nanghihina ang katawan. Habang nangyayari ang lahat, pilit niyang iniisip na pansamantala lang yun na darating ang araw na mapapatunayan niyang wala siyang kinalaman sa nawawalang pera. At matatapos ang lahat ng ito. Matapos ang gabing iyon, tahimik siyang bumangon at inayos ang sarili. Hindi siya nagsalita at hindi rin siya tinanong ni Sir Willie kung ano ang nararamdaman niya. Maaari ka nang umalis, magpahinga ka na dahil maaga pa tayo bukas. Opo, sir. Good night po. Good night. Bumalik siya sa maliit niyang silid at doon niya hinayaan ang sarili na mapaupo sa gilid ng kama. Hanggang ngayon ay masakit sa kanya ang naisip niyang kabayaran ang perang hindi niya ninakaw. Ngunit iyon lang ang naisip niyang paraan upang makaiwas sa kulungan at sa permanenteng marka sa pangalan niya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon na parang walang nangyari. Nahanda siyang almusal at inayos ang damit ni Sir Willie. Nang bumaba, wala sa mukha niya ang anumang bakas nangyari kagabi, may meeting ako mamaya sa labas. Sasama po ba ako? O, sabay tayong mag-almusal. Casual lang ang isuot mo. Sa sasakyan, tahimik silang makatabi. Nakatingin siya sa labas ang bintana habang iniisip kung hanggang kailan siya mananatiling ganito. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang utang na hindi naman siya ang may gawa. Sa loob ng 6 na araw, nagbago ang takbo ang buhay niya mula sa pagiging kasambahay na tahimik at masipag. Naging personal na tagapag-alaga siya at ngayon ay mas mabigat na responsibilidad na hindi niya pinangarap. Pero kahit na ganun,
may parte sa kanya na nag-enjoy sa nangyayari sa kanila. Dumaan ang 2 linggo ng mabilis, mas naging madalas na tawagin siya ni Sir Willie sa silid nito. Hindi lamang para sa napagkasunduang kabayaran kundi para makipag-usap. May gagabing pinapaupo siya nito sa tabi ng kama o sa sofa sa lupeng silid habang hawak ang isang lumang larawan. Ito ang mahal kong asawa. Ipinakita nito ang litrato ng yumaong asawa. 7 taon na ang nakalipas simula nang mamatay ito. Nakangiti ang babae sa larawan at may hawak na bulaklak. Tahimik na nakikinig si Michelle D kay Sir Willie. Hindi siya sumisingit agad, hinahayaan niyang matapos na magsalita ang amo. Hindi madaling mawalan ang asawa. Naniniwala po ako. Hindi niya alam ang eksaktong pakiramdam ng mawalan ang asawa ngunit naintindihan niya ang bigat ng pagkawala. Sobrang sakit sa akin. Ang hirap magpalaking anak, kahit na mayaya naman sila nun, iba pa rin talaga kapag inaasikasong nanay. Hindi ko nga alam kung bakit siya kinuha sa akin, sa bawat gabi na ganun ang usapan nila, unti-unting nagiging malapit sila sa isa't isa. Hindi na lamang tungkol sa nawawalang pera o sa paratang sa kanya. May mga kwento na si Sir Willie tungkol sa simulang negosyo, sa unang bahay na itinayo nilang asawa, at nga panahong sabay silang nangangarap para sa mga anak. Akala ko kaya kong mag-isa. Hindi po madaling mag-isa, sir. Kaya naintindihan ko po kung bakit naging matamlay kayo simula nang mawala ang asawa niyo. Naalala ko pa nga nun, nakita ko ang nga anak ko na umiyak kasi namimiss nila ang mommy nila. Ang sakit lang sa akin bilang magulang na makita silang ganun. Kaya nga ginagawa ko ang lahat, para mapasaya sila, para mapunan ang kulang na pagmamahal sa mga puso nila. Sa mga ganung sandali, hindi niya na nararamdaman ang takot tulad nung una. Ang silid na dati ay puno nga tensyon ay nagiging lugar nga mahabang pag-usap. Kasi nitong nga nakaraang araw, may mga pagkakataon na hindi siya tinatawag ni Sir Willie para magtalik. Minsan ay gusto lang nitong magkwento o maglabas ng sama ng loop. Michelle D, salamat dahil nandiyan ka. Pinapagaan mo ang loop ko, wala po yon. Masaya po akong nakakatulong sa inyo. Pagkatapos ang kanilang kwentuhan, may nangyayari na naman sa kanila. Ngunit iba na ang pakiramdam kumpara sa unang gabi, kung noong una ay napilitan lang si Michelle D na ibayat ang sarili para hindi makulong, ngayon ay tila nagugustuhan na rin niya ang naganap sa kanila ni Sir Willie. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang nararamdaman niya, marahil noong unang beses na pinakinggan siya ni Sir Willie ng seryoso o noong unang beses na tinanong siya nito tungkol sa pamilya niya. Isang gabi matapos ang mahabang kwentuhan tungkol sa nakaraan ni Sir Willie. Tumingin ito sa kanya ng mas matagal kaysa dati. Salamat sa pakikinig sa akin sa walang sawang kwento ko. Wala po yon. Matagal na akong walang nakakausap ng ganito, Yung asawa ko kasi bago kami matulog, talagang nakukwentuhan kami. Madalas namang walang kwenta ang nga pinag-usapan namin pero masaya kaming nag-usap. Tumanggo-tanggo si Michelle D. Dun niya nalaman kung gaano kamahal ni Sir Willie ang yumaong nitong asawa. Mabuti rin naman po kasi ang ganun sir. Kahit nawala na pong kwenta ang pinag-usapan niyo, dalawa may bonding pa rin kayo. Tama ka. Kasi parehas kaming pagod buong araw, At ang gabi na lang ang pahinga naming dalawa. Ikaw, kamusta naman ang buhay pag-ibig mo? Wala ka bang nakaka-chat online? Marami pong nagpapapansin sa akin sa chat pero hindi ko po sila pinapansin, Ang focus ko po kasi ay makatulong sa pamilya ko pati sa sarili ko. Akin naman po yung lalaki. Andiyan lang naman yan. Hindi naman yan kailangan minamadali Kusang yan dumarating. Tama yan, huwagi mo muna silang pangsining. Sa akin ka muna magi-focus. Nanlaki ang nga mata ni Michelle D bago alanganing ngumiti. Sa sandaling iyon, may kakaibang pintik sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya iyon sa lalaking minsan ay nakbanta sa kanya na ipakulong siya. Kapag may nangyayari sa kanila, hindi niya na iniisip ang bilang ang gabi o ang halagang kailangan niyang bayaran. Sa halip, may bahagi sa kanya na nagiging payapa na parabang asawa na siya nito sa tuwing magkasama sila sa lupang silid. Hindi pa niya sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Nukunit sa tingin niya ay may namumuang damdamin na nagkakagusto na siya kay Sir Willie.
Mabilis na lumipas ang isang buwan. Napansin niya rin ang pagbabago ni Sir Willie sa labas ng kwarto. Madalas na siyang inasikaso nito na parang mag-asawa silang dalawa kapag kumakain sila. Tinitingnan nito kung may kulang sa plato niya. Kumain ka pa. Ang konti naman ang kinakain mo. Busog na po ako, Sir Ang dami ko pong kinain kanina. Kumain din po kasi ako kaninang mansanas Talaga lang, masyado ka ng sexy niyan Baka kung magpaka-sexy ka pa ng husto, marami ng lalaki ang makakagusto sa iyo. Tutulo na talaga ang ngalaway nila. Natawa naman si Michelle D. Hindi po ako nagpapa-sexy, Sir. Talagang hindi naman po kasi ako matakaw At kung magpansin man sila sa akin, detma ako sa kanila. Bahala sila diyan. Kung tumulo pa ang laway nila, bibigyan ko na lang sila ang pamunas. Pasaway ka. Sige na, kumain na tayong dalawa. Pagkatapos mo diyan, mag-asikaso ka na ang sarili mo. Alis tayo. Kapag may biyahe sila, hindi na siya basta sumasama bilang tagapag-ayos ng gamit. May mga sandaling binibilhan siya ni Sir Willie ang pakain na gusto niya o kaya tinatanong kung pagod na siya. Gusto mo bang magpahinga muna? Ayos lang po. Panay kayos lang po. Alam mo, gusto kong humingi ng pasensya dahil napapagod ka sa pagsama sa akin. Pero ang laking tulong ang pagsama mo sa akin. Kapag nagboboring ako sa biyahe, may nakakausap ako. At kapag may nakakalimutan ako, nandiyan ka para ipaalala iyon. Ayos lang naman po talaga ako, Sir. Hindi naman po ako masyadong napapagod, At saka, alaga niyo naman po ako sa pakain. Aba, siyempre naman. Kailangan talagang kumakain ka sa tamang oras dahil ikaw ang kasama ko dito. Napangiti na lamang si Michelle D at saka kinagat ang pangbaba niyang labi. Hindi niya maiwasang kiligin sa tuwing ganun sa kanya si Sir Willie. Sa paglipas ng mga araw, napansin nina Loisa Andalio at Ronnie Alonte ang pagbabago sa kanilang ama. Mas madalas, na makasama ang ama at si Michelle D sa pakainan ngunit walang nagsasalita ang direkta tungkol dito. Sa tingin mo ba may something kila Daddy at Ate Michelle D? Alos pabulong na sabi ni Loisa Andalio sa kapatid. Hindi ako sigurado pero parang Kasi nakita mo naman ang pagbabago ni Daddy, di ba? Mas naging masayahin na siya kumpara noong nga nakaraang buwan. Naging palangiti at panay ang tawa. At si Ate Michelle D ang may gawa niyon. Nakita mo naman kung paano niya asikasuhin si Daddy. So kung may something nga sa kanilang dalawa, ayos lang sa iyo na maging stepmother natin si Ate Michelle D. Ayos lang naman kung sa kanya masaya si Daddy at saka mabait naman siya sa atin, Grabe nga siya kung asikasuhin tayo, di ba? Bakit, may balak ka bang kumontra sa kanila? Wala, no, bahala sila diyan. Matanda na rin si Daddy at isa pa, ayoko siyang nakikitang nalulungkot ng sobra na parang wala siyang ganang mabuhay. Malaki na rin tayo kaya hayaan na natin si Daddy. Isang gabi habang naglalakad sila sa bakuran matapos ang hapunan, nagsalita si Sir Willie nang hindi tumitingin sa kanya, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa natin. Ang alin po, ang nangyayari sa atin kahit wala naman tayong relasyon, hindi ko rin po alam Pero hindi ko may kakailan na mas magaan ang pakiramdam ko kapag nandiyan ka. Hindi ko may tatanging masaya ako kung kasama ka. Pakiramdam ko nga nakaroon akong asawa ulit. Basta masaya akong kasama kita. Nadama niya ang pag-init ng kanyang pisgi. Hindi niya maiwasang kiligin sa bawat pagkakataon na ganun. Sa simpleng pagtingin, sa maikling papuri at sa pagpapaalala kung kumain na siya. Masaya akong marinig yan. Kahit ako rin naman po ay masaya ako kapag kasama kayo Naisip ko na ang swerte po palang asawa niyo, Sir, kasi mabait po kayong asawa at good provider. Dagdag pa ron, wala po kayong bisyo. Yung katulad niyo na lalaki ang pangarap kong mapangasawa. Kasi nakita ko kung gaano ka-stress ang isang babae kapag may bisyo ang napangasawa niyang lalaki. Hindi ko talaga pinangarap na magkaroon ng ibang bisyo kundi ang pamilya ko. Kasi yung tatay namin, nakita ko kung paano niya mahalin at alagaan ang mama namin. Wala siyang bisyo talaga. Kung mag-inom siya, may okasyon lang o mahalagang event na may alak,
Basta araw-araw, sa tuwing pumapasok siya sa trabaho, diretso uwi lang. Kaya yun ang ginagawa ko. Nakatitik si Michelle D kay Sir Willie habang sinasabi iyon. At samga sandaling iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso, tila lalong umuusbong ang nararamdaman niya para sa kanyang amo. Ganyan din po si tatay, ang naging problema lang po talaga sa amin ay masyado kaming marami. Anak-anakan po kasi si mama, Tapos yung contraceptives pa sa probinsya, hindi gaano masyadong ini-implement, kaya ayun, bihira sa amin ang kaunti ang anak, parang paramihan anak dun Pero kahit na ganun, ginagawa ang tatay ko ang lahat para mapakain kami. Kahit mahirap, mabuting amo pa rin ang tatay mo dahil kahit medyo nakakainis kasi panay ang gawa nila ng gawa, ginagawa naman nila ang makakaya nila para buhayin kayo. Maswerte pa kayo sa ibang magulang na panay nga ang gawa ang bata pero pinababayaan naman. Opo, kaya mahal na mahal ko po ang nga magulang ko, At handa po akong gawin ang lahat para mayahon sila sa kahirapan. Ngayong ako naman ang may trabaho, ako naman ang babawi sa kanila. Napatitik si Sir Willie sa kanya ng matagal. Hindi alam ni Michelle D na mas lalong humahanga sa kanya si Sir Willie. Wala siyang kaalam-alam na ang pagiging mabait nito sa kanya ay talagang sadya dahil matagal nang may pahanga sa kanya si Sir Willie. Sumunod na araw, bago pa sumikat ang araw ay lumabas si Michelle D upang magwalis. Tahimik ang kalsada at ilan pa lamang ang nga taong dumaraan. Sanay na siya sa ganitong gawain tuwing umaga lalo na kapag gusto niyang mapag-isa at makapag-isip. Sa lupang bahay ay maraming bagay na nagbago sa nakaraang na linggo at kahit hindi niya aminin sa sarili, alam niyang hindi na iyon simpleng trabaho lamang. Ano ba ang nangyayari sa mga mata ko? Nagiging gwapo sa paningin ko si Sir Willie. Kinikilig na sabi ni Michelle D sa sarili habang nagwawalis. Habang marahang winawalis ang tuyong dahon sa gilid ng bakod, napansin niyang may nakatitik sa kanya mula sa kabilang bahay. Isang binata, si Daniel Padilla, ang nakasandal sa gate, nakasuot ng simpleng t-shirt na may hawak na cellphone. Ilang sandali pa ay lumapit ito sa bakod na nahihiwalay sa kanilang nga bahay. Ikaw si Michelle D, diba? Napahinto siya sa pagwawalis at tumingin sa binata. Opo, ako si Daniel Padilla. Kapitbahay niyo lang. Ikaw pala yon. Kaibigan ng papa mo si Sir Willie, diba? O magkaibigan nga sila pero kahit makapitbahay lang sila, bihira na makausap dahil masyadong maraming pinagkakaabalahan. Tumanggo-tanggo si Michelle D kasi totoo naman uyon. Kamusta ka naman dito? Biglang tanong ni Daniel Padilla. Ayos naman po. Matagal na rin ako dito kaya sanay na ako sa lahat. At isa pa, mabait sila kaya ako tumagal. Oo nga 5 taon na, sabi ang daddy ko. Napapansin na kita tuwing umaga, nakikita kitang nagwawalis pero hindi kita nilalapitan kasi baka naman may langka sa akin, Hindi niya alam na napag-usapan pala siya sa kapitbahay ngunit hindi na siya nagtanong pa. Mabait ba talaga ang amo mo? Mabait talaga sila. Hindi ba nasasabi sa iyong daddy mo? Hindi kasi kami ganun ka-close ni daddy. Mas close ako kay mommy. Mas close sa kanya yung dalawa kong kapatid na babae at kaming magkapatid na lalaki ay kay mommy naman close. Sandali silang nagkuwentuhan tungkol sa simpleng bagay. Kung mainit ba ang panahon, kung ano nga ang ginagawa niya, after work at kung gaano katahimik ang lugar tuwing gabi. Wala namang mali sa usapan. At sa totoo lang, matagal na ring hindi nakikipag-usap si Michelle D sa ibang lalaki na hindi bahagi ang trabaho. Biglang ngumiti si Daniel Padilla ng malawak habang nakatingin sa kanya. Ang ganda mo pala, Michelle D. Lalo na ngayong nakita kita sa malapitan. Napahinto siya sandali bago bahagyang ngumiti. Salamat sa papuri. Hindi iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanya ang ganun. Ngunit matagal na mula nang huli siyang purihin ang ganun kasimple. Hindi niya napansin na sa loob ang bahay ay lumabas si Sir Willie sa pintuan upang tingnan siya. Lumakat ito patungo kay Michelle D. Narinig nito ang huling sinabi ni Daniel Padilla. Tahimik itong nakatayo sa likod ni Michelle D at pinagmamasdan silang dalawa. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Nandiyan lang ako. Pwede mo akong tawagin. Salamat. Sa sandaling iyon, tumikim si Sir Willie at malalim ang tingin kay Daniel Padilla.
Napalingon si Michelle D at nakita ang amo na nakatayo sa may pintuan. Iba ang timplang ng mukha nito. Bahagya siyang kinabahan sa pagkakatitik ni Sir Willie kay Daniel Padilla. Parang lalamunin nito ng buhay ang binata. Napansin din ni Daniel Padilla ang tingin ni Sir Willie. Ah sige, mauna na ako. Ah, salamat sa oras, Michelle Ledoux. Nakpaalam ito kay Michelle D at mabilis na bumalik sa sariling bakuran. Naiwan si Michelle D na nakatayo sa gitna ng bakuran, hawak niya ang walis at nakatingin kay Sir Willie. Nang magtakpo ang kanilang nga mata, hindi siya makabasang malinaw na emosyon. Ngunit halata ang hindi magandang timpla ang mukha nito. Bumalik sa loop si Sir Willie nang walang sinasabi. Anong nangyari kay Sir? Bakit naman nakabusangot ang mukha niya? Sabi ni Michelle D sa sarili. Kumunot ang no ni Michelle D. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng ganong reaksyon. Binilisan niya ang pagwawalis at pagkatapos ay agad na pumasok sa loop ng bahay. Naabutan niya si Sir Willie sa sala. Nakaupo at tila may iniisip. May problema ba? Hindi agad sumagot si Sir Willie. Sir, ayos lang po ba kayo? Bakit parang hindi? Nakabusangot po kayo Sir. Hindi po bagay sa inyo ang ganyan. Huwag ka nang makikipag-usap sa ibang lalaki. Huwag mo silang pansinin. Katulad na lang ni Daniel Padilla na yon. Bakit po? Hindi mo kailangang kausapin ang ngayon. Mapapansin lang sila sa iyo. Kinamot ni Michelle D ang kanyang ulo. Kitang-kita niya ang labis na pagkairita ni Sir Willie. Kapitbahay lang naman po siya at di ba kaibigan niyo ang tatay niya? Kahit na, naktaka siya sa tono nito. Napangiti siya bigla. Nagsaselos po ba kayo? Biglang natahimik si Sir Willie bago sumagot. Hindi. Sigurado po ba kayo diyan? Walang dapat paksaselosan. Bakit po masama ang tingin niyo sa kanya kanina? Para niyo siyang lalamunin ng buhay. Hindi ko lang gusto ang paraan ang pagtingin niya sa iyo. Nagsaselos ka nga. Hindi nga. Talaga ba, Sir? Wala namang masama kung magseselos po kayo. Basta may dahilan. Ako nagseselos. Sige po, sabi niyo. Hindi niya mapigilang matawa ng mahina. Sa kabilaeng pagtanggi, dama niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi iyon galit kundi isang bagay na mas personal. Sa luplup ni Sir Willie, totoo ang nararamdaman niya. Hindi niya gusto ang paraan ang pagtingin ni Daniel Padilla kay Michelle D. Hindi niya gusto ang ngitiing dalaga sa ibang lalaki at higit sa lahat, hindi niya gusto na may ibang maaring lumapit dito. Hindi niya inamin sa sarili na nagseselos siya. Ngunit sa sarili niya alam niyang higit pa sa pag-aalala ang nararamdaman niya. Kainis. Nagseselos nga ba talaga ako? Habang nakatayo sa harap niya si Michelle D, na may bahagyang ngiti sa labi, mas lalo niyang napagtanto na mas lalong gumusbong ang damdamin niya para sa dalaga. Basta huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki. Opo. Hindi na siya ng asar pa ngunit may kilik sa dibdib ni Michelle D na hindi niya may paliwanag. Sa simpleng eksenang iyon sa bakuran, may nabunyak na hindi pa nila kayang sabihin at hindi naman umaaming si Sir Willie. Napagtanto ni Michelle D ang isang bagay. May pakialam ito sa kanya higit pa sa nararapat sa amo at kasambahay. Kinagabihan matapos ang insidente sa bakuran, tila may gustong patunayan si Sir Willie kahit hindi nito tuwirang sinasabi. Hindi na muling binanggit si Daniel Padilla ngunit mas naging tahimik ito sa pagkainan. Si Michelle D naman ay nakpatuloy sa paghahain ng pagkain na parang walang nangyari ngunit naisip niyang baka may pagtingin sa kanya ang kanyang amo. Kinabukasan habang nag-ayos siya nga dokumento sa sala, lumapit si Sir Willie na may hawak na susi nga sasakyan. Magbihis ka. Saan po tayo pupunta? Lalabas tayo. Tumango si Michelle D. Sige po Sir. May meeting po ba kayo? Wala. Hindi na siya nagtanong pa. Umakyat siya sa kwarto upang magpalit ang damit. Pinili niya ang simple ngunit maayos na damit na minsan niya nang sinuot. Hindi siya sanay sa mga bigla ang lakat na walang paliwanag. Kaya iniisip niya na baka may aasikasuhin lang si Sir Willie at kailangan siyang kasama. Nang makababa siya, nakatingin si Sir Willie sa kanya mula sa may pintuan. Sandaling naktakpo ang kanilang nga mata bago ito nagsalita. Bagay sa iyo ang suot mo, napakaganda mo. Hindi naman napigilang kiligin ni Michelle D kaya natawa na lang siya ng mahina. Sumakay sila sa sasakyan at umalis. Walang umimik sa kanila sa biyahe.
Ngunit napansin ni Michelday na hindi sila dumadaan sa mga karaniwang lugar na pinupuntahan nila kapag may meeting si Sir Willie. Hindi po ba sa opisina ang pupuntahan natin? Hindi. Saan po tayo pupunta? Makikita mo? Basta sekret muna ngayon. Ilang minuto pa ang lumipas. Huminto sila sa harap ng isang kilalang restoran. Malaki ang gusali at maliwanag ang ilaw sa labas. May valet sa harap at maayos ang magtaong pumapasok at lumalabas. Nanlaki ang mga mata ni Micheladu. Dito po. May kliyente po ba kayo? Wala. Dito tayo kakain. Hindi siya agad nakababa ang sasakyan. Tumingin siya sa paligid at nakita ang nga mamahaling sasakyan na nakaparada at nga taong nakasuot nga elegante at formal na damit. Sir, sigurado po ba kayo? Bakit? Parang hindi po ako bagay dito, mga mayayaman na tao lang ang dapat na nandito. Lumabas si Sir Willie at pinaikot ang sasakyan sa valet bago lumapit sa kanyang bahaging pinto at binuksan iyon. Halika na, huwa ka ng o apa diyan, bagay ka dito. Wala siyang nagawa kundi sumunod, pagpasok nila sa loop, mas lalo siyang namangha. Malawak ang lugar at maayos ang pagkakaayos nga mesa. May mahinang tuktok na piano sa background at mabagal ang kilos nga waiter. Halata sa itsura nga kumakain na mayayaman ang nga ito. Ang ganda. Grabe, hindi may tago ang pahanga sa boses niya. Umupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Mula ron ay tanaw ang ilawng lungsot sa labas. Akala ko po may meeting kayo kaya simple lang po ang suot ko. Nakakahiya naman na ganito pala ang pupuntahan natin. Kahit simple lang ang suot mo, bagay naman sa iyo. Ang ganda mo nga, napakagatlabi si Michelday sa kilik. Bakit po ba tayo nandito? Gusto lang kitang dalhin dito. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Talaga po? Habang tinitiknan niya ang menu na puno ng mga pagkaing hindi niya kabisado, hindi pa rin siya makapaniwala. Baka may crush po kayo sa akin, ha? Ikaw, sir, ha? Nabigani ka sa ganda ko. Ano, baka lang naman. Iniisip na talaga niyang may gusto ito sa kanya ngunit ayaw naman niyang mag-assume dahil baka masaktan lang din siya sa huli. Tumawa si Sir Willie ng mahina. Wala akong crush sa iyo. Loko ka rin Sus, nga sir, baka meron na, ayaw niyo pang umamin. Gusto lang talaga kitang dalhin dito. Yun lang bakit po ako ang dinala niyo dito? Hindi sina Loisa at Ronnie? May sarili silang lakat Mas gusto nilang kasama ang nga kaibigan nila kaysa sa akin. Habang nahihintaing pakain, napapansin niya ang paraan ng pagtingin ni Sir Willie sa kanya. Hindi yun katulad ng dati na may halong hinala o autoridad, may malambot ang tingin at may lambing. Hindi po ba talaga kayo nagsaselos kahapon? Hindi nga, pero masama po ang tingin niyo sa kanya. Kitang-kita ko talaga yun Hindi ko lang gusto ang pakikipag-usap mo sa kung sino-sino. Huwag mo na akong asarin, Papa. Ayaw niyo pa kasing umamin sa akin, sir Wala naman akong aminin sa iyo. Mukhang may crush nga talaga. Ayaw pang umamin. Wala nga. Kulit mo. Ngunit hindi niya maitago ang bahagyang pamumula ang pisngi niya. Dumating ang pagkain at mas lalo siyang namangha sa presentasyon ng bawat putahe. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng lugar at sa ganitong klaseng pagkain. Ang sarap. Kung may gusto ka pa, sabihin mo. Ayos na po to. Ang dami nga nito, habang kumakain sila, mas naging magaan ang usapan. Nakukuwento si Michelday tungkol sa probinsya at sa simpleng pangarap niya noon. Nakikinig si Sir Willie nang hindi nainip. Sa gabing iyon, hindi niya naramdaman na siya ay kasambahay lamang. Sa halip, pakiramdam niya ay kasama siya sa isang espesyal na lakat. Hindi bilang tauhan kundi bilang taong gustong makasama. Paglabas nilang restoran, malamig ang hangin sa labas. Naglakad sila patungo sa sasakyan habang tahimik ang paligid. Salamat po. Bakit? Hindi ko akalaing makakapunta ako sa ganitong lugar Napakaganda at ang sarap pakain. Pangarap ko lang makapunta dito sir. Marami ka pang mapupuntahan. Ako ang bahala sa iyo. Tumingin siya rito at hindi na nang asar pa. Sa isip ni Michelday,
Tuluyan nang nakuha ni Sir Willie ang puso niya. At kahit paulit-ulit na tinatanggi ni Sir Willie ang biro niyang may crush ito sa kanya, mas lalo niyang nararamdaman na mahigit pa sa simpleng amo at tagapag-alaga ang namamagitan sa kanila. Dumaan pa ang nga araw na tila normal ang takbong buhay sa bahay ni Sir Willie. Patuloy si Michelle D sa pag-asikaso at patuloy din ang tahimik na paglapit ng nila sa isa't isa, ngunit sa likod ng mayos na umaga at gabi, may isang lihim na matagal nang nakatago. Isang hapon habang nasa opisina si Sir Willie sa loob ng bahay at nakaayos ng ilang dokumento, marahang kumatok si Ronnie Alonte sa pintuan. Ano yon? Pwede ba tayong mag-usap? Napansin ni Sir Willie ang seryosong tonong anak. Hindi ito karaniwang lumalapit ng ganun kung walang mabigat na dahilan. Pumasok ka. Pumasok si Ronnie Alonte at sinara ang pinto. Hindi ito nagsalita. Nakayuko lamang at tila nakipon ang lakas ang loob. May problema ba, Dad, tungkol doon sa pera? Anong tungkol doon? Ako ang kumuha. Tumaas ang kilay ni Sir Willie. May utang ako sa barkada, Dad, Kailangan kong pera agad. Nagastos ko po kasi yung bigay niyo. Hindi agad sumagot si Sir Willie. Nakaupo lamang ito at nakatingin sa anak. Ibinalik ko rin agad kinabukasan. Nilipat ko lang sa ibang drawer. Huminga ng malalim si Sir Willie. Alam niyo, nakita ko sa CCTV. May patago akong nilagay na kamera dito. Kung alam niyo pala, bakit hindi niyo sinabi kay Ate Michelle D? Pinahinalaan niyo siya, Hindi ko siya pinahinalaan pero hinayaan kong isipin niya na siya ang may kasalanan. Bakit po, Daddy? Huminga ng malalim si Sir Willie. Kailangan kong pigilan siya. Pigilan saan? Na umalis. Nagsabi siya na alis na siya para magtrabaho sa ibang bansa at ginamit niyo po yung nangyari para manatili siya. Hindi agad sumagot si Sir Willie ngunit ang katahimikang iyon ang sagot sa tanong ng kanyang anak. Dad, hindi tama yan. Masakit po sa kanya yung ginawa niyo. Unfair po yan, hinayaan niyong isipin niyang makukulong siya. Hindi ko siya ipapakulong, pero tinakot niyo siya. Tahimik muli ang silit. Makikita sa mukha ni Sir Willie na nakokonsensya na rin siya sa kanyang ginawa. Bakit, Dad? Bakit niyo po siya tinakot? Dahil ayokong umalis siya. Ayokong mawala siya sa atin. Hindi na itinago pa ni Sir Willie ang dahilan. Inamin niya na sa kanyang anak ang tunay na dahilan sa unang pagkakataon. Dahil nasanay kayo na kasama natin siya. Hindi lang dahil dun, matagal ko nang napapansin kung paano niya inaalagaan ang bahay, kung paano niya ako alagaan. Ibang klase siyang mag-asikaso sa atin. Kaya niyo ginawa yan, hindi ko lang alam kung paano ko siya pipigilan nang hindi siya masasaktan. Ayoko siyang mawala ng ganun lang, pero nasaktan niyo siya. Tinamaan si Sir Willie sa sinabi ang kanyang anak. Lalo pa toto naman yan at kinakabahan siya sa magiging reaksyon ni Michelle D. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang tunog lamang neg-orasan sa dingding ang maririnig. Mahal niyo na siya. Hindi agad nakasagot si Sir Willie sa tanong na iyon. Ngunit sa huli tumango ng bahagya. Mahal ko na nga siya anak. Alam ba niya, hindi. Hindi ko pa sinasabi sa kanya, pero dapat malaman niya ang totoo. Kapag nalaman niya, alis siya, iiwan niya ako. At kapag nalaman niyang niloko niyo siya, mas tumahimik ang silit. Hindi siya masamang tao, Dad, hindi niya deserve mapagdudahan kaya sana aminin niyo sa kanya ang lahat para hindi naman kayo maging unfair sa kanya. Huminga ng malalim si Sir Willie. Alam ko, sa mga mata ni Sir Willie may halong pagsisisi at pag-amin. Alam pala niya mula pa sa simula na hindi si Michelle D ang kumuha ng pera. Ginamit niya ang sitwasyon upang pigilan si Michelle D na umalis dahil matagal na siyang nasanay sa dalaga at nakagusto na rin. Alam niyo pala ang lahat, una pa lang pro tinago niyo sa kanya. At alam kong mali ang ginawa ko. Kung gayon, bakit hanggang ngayon hindi niyo sinasabi? Tahimik si Sir Willie at nakatingin sa mesa. Natatakot siyang mawala si Michelle D. Natatakot siyang bumalik sa bahay na tahimik at walang presensya ang dalaga. Dad, kung mahal niyo siya, hindi niyo siya dapat kontrolin. Mali ang pagkontrol niyo sa kanya. Sabihin niyo ang totoo. Please lang, Dad. Mabuting tao po si Ate Michelle D. Bago lumabas ang silit, muli siyang nagsalita.
Mas masasaktan siya kapag nalaman niyang niloko niyo siya, isinara ni Ronnie Alonte ang pinto. Iniwan si Sir Willie na mag-isa sa opisina. Sa silid na iyon kung saan nagsimula ang lahat, napagtanto ni Sir Willie ang bigat ng ginagawa niya. Hindi niya inakusahan si Michelle D dahil naniniwala siyang ito ang kumuha kundi dahil kailangan niya ang dahilan para manatili ang dalaga. Ngunit sa paglipas ng amga araw at sa paglapit ng loop nila sa isa't isa, nalaman niyang hindi sapat ang pag-ibig kung ito ay nagmula sa isang kasinungalingan. At ngayon lang nakaramdam si Sir Willie ng takot, hindi takot na mawalan ng pera kundi takot na mawalan ng tiwala ang babaeng matagal niyang minahal. Nakdaan pa ang araw matapos ang pag-usap nila Sir Willie at Ronnie Alonte sa loop ng opisina. Sa bawat gabi na magkasama sina Michelle D sa pakainan at sa sala, mas lalong tumitindi ang konsensya ni Sir Willie. Nakikita niya ang paraan ng pag-aalaga ng dalaga sa bahay. Kung paano nito tinutulungan si Loisa sa mga proyekto. At kung paano nito pinapaalalahanan si Ronnie sa mga schedule sa eskwelahan. Mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang tinatago niya. Isang gabi, matapos ang hapunan ay tinawag niya si Michelle D sa sala. Michelle D, maupo ka. May gusto akong sabihin sa iyo. May kakaibang seryoso sa boses nito kaya agad siyang naupo sa sofa sa tapat ng amo. Nasa itaas ang dalawang anak at marahil ay abala sa kani-kanilang ginagawa. May problema ba, Sir? Hindi agad sumagot si Sir Willie. Nakatingin lamang ito sa kamay niyang makasiklop sa ibabaw ang mesa. May kailangan akong aminin sa iyo. Napansin ni Michelle D ang bahagyang panginginig ng boses nito. Hindi niya alam kung ano ang asahan ngunit ramdam niyang mabigat ang sasabihin. Tungkol sa pra. Sa nawawalang pra nun. Ano pong tungkol doon? Huminga ng malalim si Sir Willie bago nagsalita. Hindi ikaw ang kumuha. Alam niyo po. Alam ko. Simula pa lang. Kung alam niyo pala, bakit niyo po ako hinayaang isipin na ako ang kumuha? Hindi agad sumagot si Sir Willie, kita sa mukha nito ang pagsisisi. Si Ronnie Alonte ang kumuha. May utang siya sa barkada niya. Binalik niya kinabukasan sa ibang drawer yung pera. Parang may humikpit sa dibdib ni Michelle D. Hindi niya inaasahan yun. Aminado siyang nasaktan siya ng sobra, lalo pat naisip niya pang ialay ang sarili niya para lang mapatunayan na inosente siya. Alam niyo pala na hindi ako ang may sala. Oh, patawarin mo ako, Michelle D. Pero tinakot niyo pa rin akong ipapakulong niyo. Aminin ko, ginamit ko ang pagkakataong iyon para pigilan ka. Oh, ayokong umalis ka. Kaya niyo ako pinagdudahan. Hindi kita pinagdudahan. Alam kong hindi ikaw ang kumuha, pero hinayaan niyong isipin kong makukulong ako. Tinakot niyo ako. Dun na tumulo ang unang luha mula sa mga mata niya. Alam niyo ba kung gaano ako natakot? Hindi agad nakatingin si Sir Willie sa kanya. I'm sorry, Michelle D. Alam kong maling-mali ako. Tahimik siyang nakaupo habang pinipilit unawain ang lahat. Ang nga gabing napipilitan siyang magbayat ng sarili. Ang nga araw na iniisip niyang may utang siyang kailangang tapusin. Ang takot na hindi siya makaalis ng bansa kung may record siya ng pagnanakaw. Ang sakit ng ginawa niyo sa akin, sir. I'm sorry. I'm so sorry, Michelle D. Tumingin si Sir Willie sa kanya ng diretso. Babayaran kitang malaking halaga para sa ginawa ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Malaya ka na, maari ka nang umalis. Hindi na kita pipiliting manatili dito sa amin. Malungkot ang boses ni Sir Willie habang sinasabi iyon. Halata sa mga mata nito ang lungkot at takot na mawala ang dalaga. Hindi na kita pipigilan. Tahimik na umagos ang luha ni Michelle D. Ano, mali ang ginawa ko. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan at napipilitan sa akin. Alam kong masama ang loop mo sa ginawa ko at talaga namang maling-mali. Sa sandaling iyon, bumaba sina Loisa at Ronnie mula sa hagdan. Marahil ay narinig nila ang pag-usap ang dalawa. Michelle D. Lumapit si Loisa at tumabi sa kanya. Alam na namin ang lahat. Si Ronnie naman ay tumayo sa likod na ama. Kasalanan ko yan, ate. Kaya sana huwag ka na pong umalis. Hindi nagsalita si Michelle D. Nakatingin lamang siya sa 3 taong nasa harapan niya. Sa mga mata ni Loisa at Ronnie, nakita niya ang lungkot.
Sa loop nga taon, naging bahagi na siyang araw-araw nilang buhay. Siya ang naghahanda niya almusal, ang nag-asikaso kapag may sakit at ang nakikinig sa mga problema nila sa eskwelahan. Parang naging ina na rin siya nga ito kahit hindi nila tuwirang sinasabi. Ayaw namin na umalis ka, Ate Michelle D. Kasalanan ko to, ate, kaya sana huwag ka na pong umalis. Tumingin siya kay Sir Willie na tila nahihintay na sagot niya. Sa kabilang galit at sakit na nararamdaman niya, hindi niya may tatanggi ang isang bagay na napamahal na rin talaga siya kay Sir Willie. Sa kabilang maling paraan gapahawak sa sitwasyon niya para hindi umalis, nakita niya ang pagsisisi at ang takot nitong mawala siya. Nasaktan ako ng sobra sa ginawa mo at talagang masama ang loob ko sa iyo. Alam ko, patawad, pero hindi ko pa rin may kakailan na mahal ko na kayo. Hindi niya alam kung kanino nakatuon ang huling sinabi niya kung kay Sir Willie lamang o sa buong pamilya. Napaluha si Loisa at napangiti si Ronnie ng malawak, kung aalis ako ngayon, parang iwanan ko na rin ang pamilya ko. Hindi na nakapagsalita si Sir Willie, pinapatawad ko na kayo. Pinapatawad na kita, Sir. Halos hindi makapaniwala si Sir Willie sa narinig. Sigurado ka, may mali kayong ginawa pero hindi ibig sabihin niyon na magagalit na ako sa inyo ng matagal. Naintindihan ko naman kung bakit niyo ginawa yan, Hindi ko na ulitin ang ganuan, hindi na ako magsisinungaling pa sa iyo. Lumapit si Sir Willie at marahang hinawakan ang kamay niya. Huwag niyo na akong kontrolin ulit kasi kung gagawin niyo pa yan, hindi ko na kayo mapapatawad pa. Hinalikan ni Sir Willie ang kamay niya. Hindi ko na uulitin pa ang maling ginawa kong iyon. Sa sandaling iyon, parang nabunutan ang tinik ang dibdib ni Sir Willie. Labis ang tuwa niya, pati na ang dalawang magkapatid na nakangiting nakatingin sa kanila. Ibig sabihin hindi ka na aalis, tumingin si Michelle doon sa dalaga at tumango. Hindi na, dito na lang ako sa inyo. Kasama ko na kayo. Pamilya na tayo. Sa loob ang bahay na minsang naging lugar ang hinala at kasinungalingan, may bagong simula na muling nabuo. Tuwang-tuwa ang magkapatid kung kaya naman nagyakapan silang lahat. Mabilis na lumipas ang isang taon. Sa loob ng panahong iyon, marami ang nagbago sa bahay ni Sir Willie. Unti-unting napalitan ang pagtitiwala ang dating sugat. Hindi naging perpekto ang lahat, ngunit naging masaya naman ang pagsasama nila. Sa pakdan ng kabuwang, mas naking bukas si Sir Willie kay Michelle Day. Hindi na ito nagtatago ang problema sa negosyo at hindi na rin ito gumagawa ang desisyong mag-isa pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Si Michelle D naman ay hindi na lamang tagapag-alaga o kasambahay. Siya na ang katuwang sa bahay at sa buhay. Isang gabi habang makatabi silang nakaupo sa franda, nagsalita si Sir Willie, ayoko na ng ganito lang tayo. Ano? Papakasalan kita. Gusto kong maging kabiyak ka na. Nanlaki ang mata ni Michelle D. Labis siyang nagulat sa sinabi ni Sir Willie sa kanya. Sigurado ka ba diyan? Oh, gusto kong maging akin ka na lang talaga. Hindi na siya nagtanong pa ng marami. Sa loob ng isang taon, nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Hindi na ito ang taong gumagamit ng sitwasyon para kontrolin siya. Ito na ang lalaking marunong umamin, marunong magsori at marunong makinig. At kaya nang dumating ang araw ng kasal, hindi na siya nag-alinlangan. Sa loob ng simbahan, maaga pa lamang ay puno na ang nga upuan. Naroon ang ilang kamag-anak ni Sir Willie at ang pamilya ni Michelle D na dumating pa mula sa probinsya. Simple ang dekorasyon ngunit maayos. Maputi ang bulaklak sa altar at may mahinang tuktok ng organ. Habang nahihintay ang lahat, nakatayo si Sir Willie sa harap, suot ang mayos na barong at halatang kinakabahan kahit pilit na kalmado ang mukha. Sa gilid nakaupo sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte, parehong nakangiti habang nakbubulungan. Nang bumukas ang pinto ang simbahan at nagsimulang maglakad si Michelle D papunta sa altar. Sandaling tumigil ang paginggan ni Sir Willie. Nakasuot siya, ang simpleng puting gown ngunit napakaganda. Hindi niya itinago ang ngiti habang papalapit. Paharap nila sa pari, magkahawak ang kanilang kamay. Tinatanggap mo ba, Sir Willie, si Michelle D bilang iyong asawa? Opo, Father. Diretso ang sagot ni Sir Willie at walang pag-alinlangan. Ikaw rin, Michelle D. Tinatanggap mo ba si Sir Willie bilang iyong asawa? Opo, Father. Mabilis na sabi ni Michelle D. Nang isuot ni Sir Willie ang singsing sa daliri ni Michelle D,
bahagyang nanginik ang kamay nito. Labis na saya ang kanilang nararamdaman. Hindi na kita papakawalan pa. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal din kita. Nang matapos ang seremonya at magpalakpakan ang mga tao, nakita ni Michelle D ang tuwa sa mukhang dalawang anak ni Sir Willie. Si Loisa ang unang lumapit at yumakap sa kanya. Welcome officially sa aming pamilya, ngumiti si Michelle D at yumakap din pabalik. Si Ronnie naman ay tumapik sa balikat ng ama. Congrats, Dad. Sa araw na iyon, hindi lamang sila nakpakasal. Nabuo ulit ang pamilya ni Sir Willie. Hindi perpekto ngunit buo. Pagkalipas ng ilang buwan ni kasal, mas naging maayos ang takbo ng buhay nila. Hindi na lamang siya nakatira sa bahay bilang tagapag-alaga. Siya na ang may hawak ni ilang desisyon sa lupang tahanan. Makasama nilang pinaplano ang ngagastusin at ang kinabukasan ni pamilya. Isang araw, kinausap ni Sir Willie si Michelle D sa sala habang hawak ang ilang dokumento. May papadala tayo sa pamilya mo. Napatingin siya rito. Ano yan? Tulong pinansyal para sa pamilya mo. Para sa bahay niyo at sa negosyong kapatid mo para kahit papaano, nakatulong ako sa kanila. Hindi mo naman kailangang gawin yan, kailangan. Pamilya mo sila at pamilya ko na rin sila. Hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi siya sanay na may taong ganun kaseryoso sa pagtulong sa kanyang pamilya. Salamat. Maraming salamat. Hindi utang o may kapalit. Bukal sa puso ko ang pagtulong na ito sa pamilya mo. Paglipas ang ilang araw, tinulungan nga ni Sir Willie ang pamilya ni Michelle D. Labis ang pasasalamat ang pamilya ni Michelle D. Tumawag ang kanyang ina at halos mayak na sa tuwa. Napakabuti ang asawa mo. Salamat ng marami sa tulong niya sa amin. Walang anuman po, Nay. Hindi niya inakalang darating sa puntong iyon ang buhay niya mula sa pagiging kasambahay na napagbintangan hanggang sa pagiging asawa ang lalaking minsan na nagkamali ngunit natutong itama ang sarili. Naging matibay ang pagsasama nilang dalawa. Hindi na nawawala ang pag-usap kapag may problema. Hindi na rin sila natatakot na aminin ang nararamdaman. Minsan habang magkasama silang nakaupo sa sala at pinapanut ang dalawang anak na nagtatawanan sa kusina. Nagsalita si Sir Willie ng tahimik. Kung umalis ka nun, wala siguro tayo dito ngayon, pero hindi na ako umalis kasi mahal na kita, kaya sobra akong nagpapasalamat sa pagmamahal mo sa akin at hinding-hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo. Ngumiti siya at niyakap ang kanyang asawa. Ipinakita ang kwento ni na Michelle D at Sir Willie na ang pagmamahal na nagsimula sa maling paraan ay maaari pa ring maituwid kung may pag-amin at tunay na pagsisisi. Natutunan din na ang pagkontrol at panlilinlang ay hindi kailanman magiging matibay na pundasyon gabi isang relasyon. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi lakas, lalo na kung pinili itong ibigay ng may malinaw na hangganan at respeto. Sa huli, ang pamilya ay nabubuo hindi lang sa dugo kundi sa pagpiling manatili, magbago at magmahal ng tama.